nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya yung kinalakihan mo, Nocturne. Maaring lumaki ka sa isang pamilya kung saan pinapalusot ka na lang lagi, kaya paulit-ulit mo nagagawa yung mga gusto mo. At minsan, kahit mali, nakakatakas ka kasi no one is holding you accountable. Sa kabilang banda, pwedeng ikaw ay lumaki sa isang sambahayan kung saan ang parents mo laging nag-aaway o kaya tuluyan naghiwalay. Tapos ikaw naipit. O kuti kaya ikaw ay isang nilalang na very much aware sa iniwang problema ng previous generation. Gawa ng kanilang mga bad decision. Tapos tayong incoming generation, or should I say, current generation, na minsang tinawag na future of our country, ang umaani ng mga problemang to. From economic problems to moral problems, tayo yung sumasalo. Nakaka-frustrate, di ba, Nocturne? Pero ito yung sasabi ko sa inyo sa episode na ito, na porke naging pattern na ng old generation, hindi ibig sabihin na dapat maging tradisyon na rin natin yun. Just because what's done is done, doesn't mean that it should be done and continue to be so. Dapat meron tayong courage na mag-step up. Stepping up doesn't necessarily mean na you grab the mic and then speak on a platform, or you get 1,000 or millions of views sa iyong specific YouTube na video, o magkaroon ng legion of subscribers. Ito nga ilan lang ng mga subscribers ko, pero kahit ilan lang kayo, mga parating, nag-tune in, mga nananatili sa channel na to, malaking bagay na rin yun. Hindi natin kailangan ng ganung klaseng grand na platform, because every decision we make, every day, every moment, testament na yon, expression na yon, commitment na yon, statement of commitment. Yung bawat choice na, let's say, yung pagising lang sa umaga pagising ng ganitong oras, isang statement na yon tungkol sa anong klaseng araw yung gusto mo magkaroon ka for that day. May it be resignation, nanatili ka sa kama mo, o rebellion. Nag-deviate ka sa usual patterns mo kasi may hinahanap kang bago o may pinapatunayan ka na gusto mong malaman kung tama ba o mali. Going back to old and new generations, porque lumaki ka sa isang toxic family environment, hindi ibig sabihin na kapag nag-asawa ka, i-carry over mo yung ganong klaseng environment. Kaya naaasar ako dun sa mga nagsasabing nagbibitiw ng mga ganitong kataga along the lines of, nung bata ako, hindi naman ako tinuruan. Let's say may gustong matuto ng musical instrument, tapos ikaw, inatasan o pinakausapan at least, naturuan yung baguhan sa banda. Tapos ang banat mo lagi ay, nung nagsimula naman ako mag-drums, wala naman din nagturo sa akin Okay, namana mo yung negative pattern of keeping you in the dark. We get it. Na parang unfair sa'yo na ibigay yung accommodation na hindi mo naman na-receive. Pero pwede naman natin baguhin yung perspective Porque hindi natin na-receive. Actually, may na-receive ka na nga Na-receive mo yung kung ano man yung skills na meron ka. Nahasa mo yan. It's just that you learned it differently than probably other people. At porque kinaya mo, hindi ibig sabihin kakayanin din ng iba. At porque binigay mo yung accommodation na wish mo, sana natanggap mo, porque binigay mo yun, yung hindi mo marireceive na accommodation sa iba, bakit mo pa kailangan ituring na kawalan, di ba? Hindi pa ba sapat na nagkaroon ka na ng nahasa mo yung skills mo the way you did, you've always done it? And that should make you a credible teacher kasi at least dumaan ka sa proseso, you learn, you can help others learn it. And probably, dapat nga yung wish mo mas mabilis nilang matututunan yun kaysa sa'yo. How? Through your help. Diba? O kaya yung negative pattern na, naging kurakot naman yung sistema sa gobyerno, kaya kapag naging government employee ako, bibigyan na lang din ako sa mga lagay-lagay. Marami na mga korap sa mundo, sa gobyerno pa, no?
marami ng corrupt sa gobyerno, huwag pa tayong dumagdag doon. Tapos mag-step up na tayo. You don't have to be so loud. You can actually be loud enough just by saying no to the older generation na gustong ipagpatuloy yung ganong negatibong pattern. Huwag nating paparisan kung ano yung ipinamana sa atin ng previous generation na alam naman natin hindi makakakontribute sa growth ng ating lipunan. Kaya, ang challenge ko sa inyo, kung di nyo pa nagagawa, sa next important decision na gagawin mo, choose na i-reverse yung pattern na kinalakihan mo. Isa yan sa mga bagay na natutuhan ko living solo. Ngayon, na meron na akong sariling bubong, ako lang naninirahan dito, ako lang naman din maging accountable sa sarili ko, ako na rin nagsiset ng rules para sa sarili ko. At natututuhan ko na unti-unti na magdesisyon ng hindi nahihiya, magdesisyon ng hindi nag-overthink o sinisecond guess yung sarili ko. Nagdesisyon na kahit magkamali ako, alam ko, mahanap ko pa rin yung way para makabawi. Ang desisyon, mapabalik ka naman yan lagi. Araw-araw we make naman the same decisions Decision to eat, decision to wake up, decision to love, decision to be kind, decision to care, decision to fix whatever problems right in front of us. So you see, pwede pa naman natin i-reverse yung pattern. Kaya, kung binagsagan yung mga kabataan na you're the future of this country, you can live up to that expectation by reversing yung patterns na sinimulan ng lumang henerasyon. Tuon mo na ang pansin sa mahalaga, ambisyon mo at hindi ang sa iba. Paano mo maipagtatanggol ang gaya mo kung parati kang